Sa simula ng pelikula, dadalhin tayo sa isang napaka-hectic na eksena sa isang prestihiyosong ospital. Maraming bagay ang nangyayari ng sabay-sabay habang ang dalawang profesional na magnanakaw, Thongs at Octopus, ay palihim na nagnakaw ng mamahaling gamot mula sa inventaryo. Samantala, nasisiyahan ang mayamang pamilyang Lee sa masayang okasyon ng kanyang batang miss na nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Kung paanong ang sanggol ay inilagay sa braso ng ina, ito ay inagaw sa harap mismo ng kanyang mga mata ng kanyang dating kasintahan. Naniniwala ang lalaki na dapat siyang ama ng sanggol at handang mag-aksaya ng pagsisikap para kunin ang sanggol para sa kanyang sarili. Hinahabol ng kalahati ng security force ng ospital ang dating kasintahan, habang ang kalahati naman ay sinusubukang mahuli ang mga magnanakaw. Sa proseso ng paghabol at pagtakas, nagsalubong ang dalawang partido. Sinusubukang tumakas mula sa seguridad, ang dating kasintahan ay itinulak sa patay at naguguluhan. Dahil dito, siya ay nahulog mula sa eskalator at direktang tumama sa lupa sa maraming palapag sa ibaba, na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Sa kabutihang palad, nagawang mahuli ni Thongs ang sanggol sa huling segundo at kahit papaano ay nakaligtas ang sanggol. Habang ang mga gwardiya ay ginulo ng kaguluhan, sinasamantala ng mga magnanakaw ang pagkakataong ito upang makatakas. Ang kanilang maliit na pangkat ng mga magnanakaw ay binubuo ng 3 miyembro. Ang una ay kilala bilang landlord. Siya ay higit pa sa isang utak sa likod ng kuponan at pinili na sakupin ang logistik ng mga pagnanakaw ng higit pa sa pagkilos. Mula nang magkaroon ng sakit sa pag-iisip ang kanyang asawa dahil sa pagkamatay ng kanilang anak, iniipon na niya ang kanyang mga kinikita sa isang safe nang hindi gumagastos. Gayunpaman, kamakailan ay nawala niya ang lahat ng kanyang ipon sa isang pagnanakaw sa bahay. Ang pangalawang miyembro ay Octopus. Mahilig siyang ipagmalaki ang kanyang kayamanan at ginugugol ang lahat ng kanyang pera sa mga babae sa kabila ng pagkakaroon ng asawa. Nagsisisi siya sa pag-aasawa ng bata at napakawalang pakialam sa kanyang pang-araw-araw na pakikibaka. Kahit na sinabi niyang buntis siya sa kanyang anak, mukhang walang pakialam si Octopus. Malinaw niyang iminumungkahi na ipalaglag niya ito at bumalik sa bago niyang kadate. Ang ikatlo at ang huling miyembro ay si Thongs, isang lumpo na adik sa pagsusugal na gumugugol ng kanyang pagnakawan sa mga kasino at iba pang taya. Matapos mawala ang lahat ng kanyang pera, hindi pa rin siya napipigilan at umabot pa nga sa humiram ng malaking halaga sa mga loan shark. Hindi sinasang-ayunan ng kanyang ama ang kanyang pamumuhay na nagdudulot ng maraming pagtatalo sa pamilya. Sa paggastos ni Thongs at Octopus ng lahat ng kanilang pera at pagkawala ng ipon ng landlord, lalong naging desperado ang 3 lalaki. Sa oras na ito, nahuhulog sa kanilang mga kamay ang isang trabaho sa pagnanakaw na may mataas na bayad, ngunit nag-aalangan ang nagpapaupa na tanggapin ito dahil sa panganib. Gayunpaman ang 2 pang lalaki ay tuwang-tuwa at nagmamadaling gawin ang trabaho nang hindi man lang naririnig kung ano ang kaakibat nito. Una, pumasok sila sa isang malaking mansyon sa pamamagitan ng dalubhasang pag-bypass sa mga sistema ng seguridad. Ang mansyon ay pag-aari ng walang iba, kundi ang pamilya Lee na ang anak ay iniligtas nila sa huling pagnanakaw. Hindi nagtagal, nakita ng 3 lalaki ang kanilang sarili na nakatayo sa loob ng isang nursery room. Unti-unting nababatid kay Thongs na hindi sila naririto para magnakaw kundi para dukutin ang isang sanggol. Ang kahilingan ay ginawa ng isang triad boss na naniniwalang apo niya ang sanggol. Mahigpit na tutol si Thongs sa ideya dahil naniniwala siya na ito ay isang linya na hindi nila dapat lampasan. Ngunit sa ngayon, silang 3 ay lubhang nangangailangan ng ilang mabilis na pera kaya hindi nila maaaring pabayaan ang pagkakataong ito. Nag-aatubili si Thongs na ipagpatuloy ang pagkidnap at matagumpay nilang naalis ang bata. Gusto nilang ibigay ang sanggol at tapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pabor sa kanila ang swerte. Sa biyahe pabalik, nakatagpo sila ng harang sa daan ng pulisya. Habang sinusubukang tumakas, ang kanilang sasakyan ay bumagsak pababa nang may mga pulis na mainit sa kanilang mga buntot. Ang landlord ay nakulong sa mga nasira, kaya hinihimok niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan na kunin ang sanggol at tumakbo. Dahil hindi siya malubhang nasugatan, tumakas ang 2 samantalang inaresto ang nagpapaupa. Nagsisimula ito ng kakaibang paglalakbay ng mga magnanakaw sa pagsisikap na alagaan ang sanggol na inagaw nila.
Gaya ng inaasahan, walang ideya sina Thong at Octopus kung paano palakihin ang isang bata, kaya kahit na ang tagal ng ilang araw ay puno ng maraming hadlang. Hindi nila mapapahinto ang pag-iyak ng sanggol na nagreresulta sa isang biglaang sesyon ng pagkanta kung saan ang mga lalaki ay gumaganap ng mga nakakatawang galaw ng sayaw. Nakapagtataka, gumagana ito at nakahinga sila ng maluwag. Ngunit hindi lang iyon, kailangan na nilang pakainin ang sanggol, palitan ang kanyang maruruming lampin at alamin kung paano papanatilihin siyang naaaliw. Makulit silang naghahanda ng isang bote ng baby formula at pinapakain ang sanggol habang sumisip-sip ng sarili nilang higop. Ang pinakamapanganib na gawain ay ang pagpapalit ng diaper. Nahihirapan silang harapin ang baho habang ang sanggol ay masayang tumatawa sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng ilang nakaka-stress na araw, nakarating sila sa isang parenting class na pinangangasiwaan ng isang nurse na lubos na nakakatulong sa kanila sa tamang pag-aalaga ng sanggol. Ginagawa niya ang lahat para turuan sila, habang tinutulungan sila kapag kinakailangan. Dahan-dahan natututo sila ng mga bagay tulad ng kung paano panatilihin ang tamang temperatura ng formula ng sanggol at kung ano ang mga pinakamahusay na paraan para patulugin siya. Lumipas ang ilang linggo bago nila napagtanto na talagang nasisiyahan sila sa pag-aalaga sa sanggol at dahil sa presensya niya, gusto nilang maging mas mabuting tao. Kapag isinama ni Thongs ang sanggol sa kanyang karaniwang mga sesyon sa pagsusugal, napansin niyang nagsimula ng makonsensya ang kanyang puso sa pagsusugal. Sa kanyang sariling sorpresa, sumumpa siya na hindi na muling hahantong sa loob ng den ng pagsusugal. Katulad nito, nagsimula na ring pagsisihan ni Octopus ang kanyang malupit na pakikitungo sa kanyang asawa. Sa tuwing titingin siya sa sanggol, naalala niya kung paano buntis ang sarili niyang asawa at iniisip niyang maging ama. Sa kabilang banda, ang boss ng triad ay nagalit ng husto, kaya't ikinulong niya ang isang lalaki sa loob ng isang higanting malamig na silid at hinayaan siyang mag-freeze hanggang mamatay. Nagalit na hindi niya mahanap kung nasaan ang kanyang apo. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa pang subordinate na dalhin ang sanggol sa kanya ng sabay-sabay. Agad na magtrabaho ang mga gangster, natatakot na ma-freeze hanggang mamatay. Hindi nagtagal, nakita nilang pumapasok si Thongs sa isang parenting class kasama si Octopus. Mabilis na nag-isip ang mga lalaki at ibinibigay ang sanggol sa nurse habang lumalabas sila para harapin ang mga gangster. Ang nurse, sa kabilang banda, ay nagmamadali sa tahanan ng mga Thong para sa kaligtasan ng sanggol. Kalaban ng dalawa ang ilang gangster, ngunit sina Thongs at Octopus ay mga bihasang manlalaban. Sa pagtutulungan ng magkakasama at matalas na pag-iisip, nagawa nilang iwasan ang mga gangster at nagmamadaling umuwi. Sa ibang lugar, pumasok ang nurse sa apartment at nakipagkita sa mga loan shark na nandoon para maningil utang sa kanila ni Thongs. Pumasok sila at nagpasya na hintayin siyang dumating. Kasabay nito, kumakatok din ang asawa ni Octopus. Samantala, sa mga kalye sa ibaba ng apartment, hinarang si Thongs ng isang pulis na sangkot sa paglutas sa kaso ng kidnapping. Nagsumikap ng husto si Thongs sa pagtatangkang pigilan ang pulis na sundan siya pauwi, ngunit hindi nagtagumpay. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa bahay, nasaksihan niya ang nakakagulat na tanawin ng mga debt collector, gangster, at ang asawa ni Octopus na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, nananatili siyang cool at sinusubukang gambalain ang opisyal, habang ipinaglalaban ng mga gangster at Octopus ang sanggol. Sinubukan ng isa sa mga gangster na nakawin ang sanggol sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa loob ng isang basket at paghila nito pataas sa bubong, ngunit mabilis na nakalusot si Octopus sa bintana para pigilan ang basket. Pagkatapos ng maikling tug of war, sa wakas ay nagawa niyang makalas ang tali at mailigtas ang sanggol. Ngunit dahil sa lahat ng kaguluhang ito, nalaman ng pulis ang sitwasyon. Nagreresulta ito sa isa pang magulo na pakikipaglaban ng pulis na arestuhin si Thongs, habang kinakalaban ni Thongs ang opisyal kasama ang mga gangster. Pagkatapos ng ilang pabalik-balik, nagawa niyang makataka sa window at sumali sa Octopus. Tumakbo ang dalawa para dito, ngunit sa proseso, ang stroller ng sanggol ay nakasabit sa isang sasakyang militar nang hindi sinasadya. Ang malaking truck ay nagmamaneho ng buong bilis, humihila sa kahabaan ng andador habang ang dalawa ay panik. Mabilis na nang hijack si Thongs ng kotse para habulin ang truck habang si Octopus ay sumakay ng elevator, sakay ng scooter.
Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanila bilang mga magnanakaw, pinabilis ng chopper ng truck ang kanyang bilis at sinusubukang paalisin sila. Pagkatapos ng napakahirap na pagsisikap, sa wakas ay nahawakan ni Octopus ang stroller, ngunit sa sandaling iyon, biglang sumama sa pagtakbo ang mga gangster. Nabangga nila ang kotse ni Thongs na nagresulta sa pagkahulog ng Octopus at bilang paghihiganti, natamaan din ni Thongs ang kanilang sasakyan. Nagdudulot ito ng domino effect ng ilang aksidente at pag-crash sa highway. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay kinuha ni Thongs ang sanggol at tumakbo upang humanap ng kanlungan sa sarili niyang tahanan. As if on cue, ang landlord ay pinalaya mula sa himpilan ng pulisya. Sa sandaling lumabas siya ng gusali, hinuli siya at dinala sa boss ng triad na humihiling na ibalik niya ang sanggol. Itinaas pa ng amo ang presyo sa 30 milyon na nagpasaya sa dati ng nagpapaupa. Mabilis siyang nakipagkita kina Thongs at Octopus at nagsimulang gumawa ng planong ibigay ang sanggol sa boss ng triad, ngunit sa kanyang pagtataka, napansin niyang nag-aatubili ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Gayunpaman, napagtanto nila sa lalong madaling panahon na wala sila sa posisyon na tanggihan ang alok. Ang may sakit na ama ni Thongs ay nagbayad ng lahat ng kanyang mga utang gamit ang ipon ng pamilya na nag-iwan kay Thongs ng mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. At gusto rin ni Octopus na bigyan ng mas magandang buhay ang kanyang asawa kung saan hindi na niya kailangang maghirap para mabuhay. Kaya lubhang kailangan nilang dalawa ang pera. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita ang tatlong lalaki sa mga gangster upang ipagpalit ang sanggol bilang kapalit ng mga maletang puno ng pera. Mahirap bitawan ang bata kapag malaki na sila sobrang attached sa kanya. Gayunpaman, hindi nila maiwasan na panoorin ang pag-alis sa kanya ng mga gangster. Ang mga doktor na naka-standby ay mabilis na kumukuha ng dugo ng sanggol para sa pagsusuri sa DNA na nagresulta sa kaawa-awa niyang pag-iyak sa sakit. Walang anumang pagsuyo mula sa mga estranghero ang makakapagpatahimik sa kanya, habang patuloy siyang nakatitig kina Thongs at Octopus na malinaw na nag-atubili na maghiwalay. Ang dalawang lalaki, na nadaig ng kanilang damdamin para sa sanggol, ay itinapon ang huling bit ng pag-aalangan. Sinugod nila ang mga gangster at ninanakaw pabalik ang sanggol ng walang pagsisikap. Habang tinatakas ng landlord ang pera, tumakbo si Octopus at Thongs para magtago sa loob ng pribadong amusement park ng amo. Sa pamamagitan ng mga Ferris wheel at roller coaster, mabilis silang tumungo sa maraming panganib. Lahat para maprotektahan ang bata mula sa mga gangster na walang humpay na tumutugis sa kanila. Sa wakas, kahit papaano ay nalampasan sila ni Thongs, at ilang segundo lang ang layo mula sa pagtakas kapag nakuha ng mga gangster ang Octopus. Sa pagbabanta sa buhay ng kanyang teammate, walang pagpipilian si Thongs kundi isuko ang bata sa boss ng triad. Pagkatapos, dinala sila sa amo at tahimik na pinagmamasdan habang dahan-dahang niyayakap ang sanggol sa kanyang mga bisig. Kahit na ang amo ay maaaring maging lolo ng sanggol, lubos na tutol si Thongs sa pagkidnap ng sanggol sa kanyang ina. Sa lahat ng oras na ito, hindi man lang isinasaalang-alang ng amo ang posibilidad na ang sanggol ay hindi ang kanyang biological na apo, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, binanggit ng mga resulta ng pagsusuri sa DNA ang hindi maiisip. Hindi talaga niya apo ang sanggol. Sa pagkataranta, natitisod siya sa nagyelong silid kung saan maingat niyang iningatan ang bangkay ng kanyang anak at inilagay ang sanggol sa tabi niya. Dahil sa galit sa pagkabigla, umalis siya para inumin ang kanyang gamot, iniwan ang sanggol sa loob ng freezer. Sa sobrang pagmamadali na iligtas ang sanggol, si Thong at Octopus ay sumugod sa silid ngunit itinapon sila ng mga gangster. Di nagtagal, sila ay nadaig at nahuli ng mga gangster, ngunit ang kanilang kalooban ay mas malakas kaysa sa sinuman sa kanilang mga kaaway. Sa pagbaligtad sa kanilang sitwasyon, kumawala sila at nagawang makapasok sa loob ng silid ngunit ito ay tuluyang nagsara sa likod nila. Ngayon ay nakakulong sa loob ng freezer na walang paraan palabas, napansin nilang tumigil na sa pag-iyak ang sanggol at wala na siyang malay. Ngunit walang paraan para buksan ang pinto mula sa loob. Sa isang desperadong pagtatangka na painitin ang sanggol, hinubad nila ang kanilang mga jacket para balutin siya at yakapin ng malapit ngunit tila walang gumagana. Sa sandaling malapit na silang mawala ng pag-asa, lalabas ang nagpapaupa sa labas ng freezer, kasama ang pulis, ngunit ang silid ay nakakandado gamit ang isang napakakomplikadong sistema ng lock. Ang landlord, bilang isang eksperto lockpicker, ay nag-uutos sa lahat na itigil ang lahat ng ingay at maingat na tumutok sa tunog na ginagawa ng lock.
Sa sobrang pagsisikap, nagawa niyang malaman ang kombinasyon at binuksan ang pinto. Gayunpaman, hindi pa oras para sa pagdiriwang dahil huminto na sa paghinga ang sanggol at namumula. Si Thong at Octopus ay galit na nagmamadaling lumabas, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na napakalayo nila sa anumang ospital at ang nag-iisang sasakyan sa garahe ay sira. Habang malungkot na sinusubukan ni Thongs na huminga ang sanggol, bigla siyang nakakuha ng isang mapanganib na ideya. Sa tulong ni Octopus, mabilis siyang gumawa ng makeshift defibrillator sa pamamagitan ng pagkabit sa mga baterya ng kotse gamit ang ilang mga wire at pagpasa ng kuryente sa kanyang mga braso. Sa pagdurusa sa matinding sakit, ginagamit niya ang kanyang mga kamay upang ipasa ang kuryente sa dibdib ng sanggol sa pagtatangkang buhayin ang kanyang kamalayan. Ngunit kahit na matapos ang ilang masakit na pagsubok ay hindi sila nagtagumpay. Di nagtagal, ang pulis at ang ambulansya ay nakarating sa lugar na pinangyarihan at dinala ang sanggol habang ang mga lalaki ay naiwan upang habulin ang ambulansya nang may matinding desperasyon. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang pakikibaka ay isang tagumpay at ang kondisyon ng sanggol ay naging matatag. Sa sumunod na eksena, mabilis na nahuli ng puwersa ng pulisya ang tatlong magnanakaw kasama ang triad boss at lahat ng kanyang mga alipors. Lumaktaw ang eksena pagkalipas ng ilang buwan kung saan nakakulong ang tatlong lalaki. Gayunpaman, pakiramdam nila ay mas mabuting tao na sila ngayon kaysa dati. Ang kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya ay patuloy ding lumalaki araw-araw. Nagtatapos ang pelikula sa isang araw ng pagbisita kung saan pupunta ang pamilya Lee para bisitahin sila kasama ang sanggol. Bilang pasasalamat sa pagliligtas sa buhay ng sanggol, si Thongs, Octopus at ang landlord ay nag-aalok ng trabaho ng pamilya na malugod nilang sinasang-ayunan. At kaya, isang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mga legal na tao ay nagsisimula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.